Welcome back sa aking YouTube channel para sa first time mo pinanood. Please click na yung Jeremy's TV kanina. Anyway guys, wala na tayo libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin ngayon for today's reflection. Sa tema pa rin tayo ng parenting o yung bilang isang magulang sa mga anak. So sinasabi natin na responsibilidad natin bilang isang magulang. Di ba? Ang ating mga anak na pinagkatiwala lang sa atin, guys, ng ating Diyos. Hindi natin yung pag-aari. Tayo lang ginawang katiwala o stewardess. Kung baka sa may-ari ng bahay, binigay sa atin yung susi, hindi natin bahay yan, so tayo lang may hawak, may authority lang tayo. So, ngayon guys, ano man ang maging resulta ng paglaki ng bata, ay nasa magulang po yan. Lumaki mo yan ng mabuti o masama. Kaya sabi sa Colossus, chapter 3, verse 21, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikakasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. And guys, di ba? Napakalinaw, di ba? Hanggat maaari, hintindihin natin yung ating mga anak. Dahil nga responsibilidad natin, di ba? Yung mga anak natin naturuan papunta sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. O yung sa kabutihang asal o mabuting tao. So, sabi dyan guys, wag nating bigyan ng sama ng loob. Kasi nga minsan 'di ba, yung mga ibang magulang pagka kinausap yung kanilang mga anak, sinisigawan yan, 'di ba? Guys, ano ba? Magsaing ka na. Ano ba, hindi ka sumusunod sa utos ko, 'di ba? Ganun, marinig natin lalo na sa teleserye, makita natin, 'di ba? Yung mga magugulong bahay, ganun. Ganun ang mga ang mga asal nila. So, kumbaga, sa nakikita ng bata, 'di ba? Mura dito, mura doon, 'di ba? Nag-aaway kayo mag-asawa, narinig ng mga bata, 'di ba? Ang ingay nyo. Kumbaga parang walang katimikan. O kaya naman, 'di ba? Nangyayari 'yan. Kaya kung minsan high blood naman yung magulang, baka nung sila yung bata, ganun din ang kanilang magulang. Ingay, minumura, sinisigawan, tinatadyakan, sinasaktan, naipapasa pa sa mga anak. Imbis na sana putulin mo na dahil naranasan mo yan. Yung iba hindi. Mga katwiran pa, sabihin nila, ako hindi ginawa sa akin kaya magtiis kayo. Ganyan din ang gagawin ko sa inyo. Di ba? So, yun ang gawin natin guys. Kailangan naman, dahan-dahanin natin yung mga bata. Kung ano gusto nila, bigay natin. Huwag lang yung sobra-sobra. Di ba? Kabaligtaran naman, di ba? Huwag din namang sobrang spoil. Alam naman pag sobrang spoil yung bata, di ba? Lahat ng gusto, binibigay mo na. Hindi mo na binibigyan ng limit. Bili mo akong mamahaling cellphone, kahit wala ka namang pambili, di ba? Bili mo akong ganitong mahal na sapatos o damit. Kung hindi mo naman kaya, mahirapan ka. Siguro kung kaya mo, wala namang problema yan. Ang problema kasi dito, pagka sinobrahan mo naman, nasobrahan naman yung bata ng spoil, baka hindi yan makikinig sa'yo. O umabot pa sa puntong parang kinukonsinti mo na. Ba, nakagawa sa mali, di ba? May nasaktan sang tao. Di ba? Para sige, okay lang. Kasi inaano ka naman eh. Sinasaktan ka rin naman eh, di ba? Wala siyang respeto sa mga tao, di ba? Nagmumura din siya sa mga kapitbahay. Kahit nakakatanda sa kanya, wala na siyang pakialam. So, masama din yun, di ba? Na nakikita mo nagkakamali ng bata, kinukonsinti mo pa. O parang hindi-spoiled mo pa. So, kailangan guys, balance lang. Di ba? Balance lang. At kung nakikita mong mali na, pagbawalan mo. Di ba? Kung may ginagawa namang tama, bigyan mo ng reward yung bata. Kung gusto niya laruan, ibigay mo. Kasi nakagawa ng mabuti. Para tumatak sa isip na kapag gumagawa ka pala ng mabuti, ay nagkakaroon ka ng reward, di ba? O biyaya. So, so yun po, di ba? Para yung ating mga anak guys, hindi lumaki
ng hindi masama. Kumbaga magalang sila, marespeto sa kapwa, mapagpasensya, di ba? Hindi sila spoiled. Yung tama lang guys. Tama lang. Na basta ginagabayan mo lang. Kasi guys, ang bata, pag pinabayaan mo yan, gagawin ang gusto nila. Total, gagawa ng masama, magsusugal yan. O mag-a-addict yan. Lalo na pag sa mga teenager time pa lang, di ba? Ah, pag pinabayaan mo, sabihin ng mga bata, okay lang pala di ba? Kahit uminom ako, wala pa sa edad, okay lang. Kahit mag-drugs ako, wala naman pakialam yung nanay ko, tatay ko, di ba? Kahit magnakaw ka, wala naman pakialam sila yun. So, gagawin ng bata. Unlike kung ginaguide natin ng maayos yung mga bata, talagang tatatak sa isip nila. Pag nagkakamali sila, bigyan mo ng punishment. Hindi yung punishment naman, sasakalin mo na guys, di ba? O yung kamay mo, di ba? Talagang susuntukin mo, sa palin mo, huwag naman ganun guys. Yung diplomasya lang. Kasi ang bata, pag dinamo sa diplomasya, mas magaan sa kalooban. Hindi sila sumasama ng loob. Kasi nga, pag sabi dito sa Colossus, pag sumama ang loob, siyempre pinanghihinaan din ng mga bata. Kasi alam nila na tayong mga magulang, guys, ang kanilang kinakapitan o tayo ang kanilang inspirasyon, nagpapalakas ng loob sa kanila. Tapos ikaw mismo, gumagawa ka ng hindi maganda sa kanila. Kaya pinanghihinaan sila ng loob. Kaya imbis na maging matapang sa buhay, di ba guys? Marespeto, magalang, nagiging rebelde pa yung mga anak. Kaya yan po ang ating idalangin na sana magabayan natin ng mabuti at gawin natin ng tama yung kanilang paglaki. Dahil darating yung araw, di ba? Sila yung mga future leader ng ating bayan. Di ba? Sila yung maging future leader ng ating lipunan. Di ba? Sila yung susunod eh. Kasi from generation to generation. Kaya kung maganda yung naibunga mo o naituro mo sa mga bata na munga ng maayos, nakakatulong yan sa lipunan. Hindi siya na nagiging pabigat o problema ng ating. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, lalong problema sa mga anak na pasarap. Di ba? At problema sa financial. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Ipagkakalog ng ating Panginoon Jesus. Sa tamang panahon. So tayo mo na lang, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may mabigat na karamdaman. Pinapahirapan ng kanyang karamdaman. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Malubhana, Lord, ang kanyang karamdaman. Tinaningan na po sa Lord. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang katawan. Yakapin niyo, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ibalik ang kanyang kalakasan. Ganon din po sa pamilyang nasira na, Lord. O masisira pa. Paghilumin niyo po, Lord, ang mga sugat na nagsahi ng kanilang pagkaaway-away. Paghilumin niyo po, Lord. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya para bumalik sa dati. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng isang kilo ng bigas, Lord. Yun yung problema, hinahanap pa kung saan. Pambili ng ulam, pambili ng mga gamot sa mga bata, pambaon nila, kung ano-ano pa rin. Bless niyo po ang aming hanap buhay. Hindi po sa mga anak, Lord, na naliligaw ng landas, gaya ng sabi niyo, Lord. Bless niyo po sila, Lord, na sana'y maunawaan nila, magising sa katotohanan, nakabutihan ng umiran sa kanilang kalooban. At sumunod sa magulang, Lord. At ang mga magulang na kagaya namin, Lord, ay maging halimbawa at magturo ng mabuting asal na daan papunta sa iyo, aming Panginoon Jesus. So, ang lahat ng tinihiling natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.